Hello everyone! So sa video na to ipapakita ko sa inyo kung bakit tayo nag-i-invest sa Philippine stock market gamit itong dividend investing strategy. So bago ko pinasok tong strategy na to ay meron akong ginawang plano or goal kung ano ba yung kailangan natin gawin kung mag-invest tayo sa stock market at bakit natin ito ginagawa. So ako, personal ko na goal talaga ay makapag-retire ng maayos. So, ngayon na medyo bata pa tayo, sumasahod pa tayo sa pinagtatrabahuan natin or meron pa tayong income sa negosyo natin. So, ako as an employee, meron tayong tinatanggap na monthly na sahod. So, yung monthly na sahod na yon, kung meron tayong plano na mag-retire and kaya na tayong mabuhay, equivalent sa sahod na yon. So, yun dapat yung iset natin na goal sa pag-retire natin na meron pa din tayong matatanggap na ganun kalaki every month kahit wala na tayong trabaho. Kaya ako, ginawa ko tong pag-invest sa stock market kasi yun yung goal ko na yung sahod ko buwan-buwan ay mapalitan siya kahit mawala na ako ng trabaho. So, ang goal natin is talagang financial freedom. Yung tipong hindi mo na kailangang magtrabaho dahil kailangan, yung magtatrabaho ka na lang dahil gusto mo, yun yung goal natin, no? So, meron kang kinikita ngayon sa sahod mo na 50,000, for example, and yung 50,000 na yun is sapat na yun. So, yun yung gagawin nating goal na monthly income natin para makapag-set tayo ng magkano ba dapat yung capital natin dito sa ating dividend portfolio para pag na-hit na natin yun, pwede na mag-stop na tayong magtrabaho dahil kaya na ng dividend income na i-support yung natin, yung needs natin monthly. So, syempre, iba-iba naman tayo ng way of living. So, iba-iba din yung sineset nating goal per month na gusto nating kitain. So, merong iba sa inyo na gusto ay 500,000 per month. Meron ding iba na gusto 100,000 per month. So, meron ding iba na mabubuhay na sa 50,000 per month. So, yun. Dapat mag-set kayo ng goal kung magkano ba yung gusto nyong kitain sa isang buwan. Kung sakaling wala na kayong trabaho at kung aasa na lang tayo dito sa ating dividend portfolio. So, meron akong ginawang example dito. So, ayan. Ang nilagay ko dito ay 100,000 pesos yung kailangan natin para mabuhay tayo sa isang buwan. So, sapat na to, no? Sa mga regular na Pilipino, sa tingin ko sapat na ang 100,000 or sobra-sobra pa nga. So, yung 100,000 na per month, pag minultiply natin yon sa 12 months, that's 1.2 million. So, ngayon, ito yung kailangan natin annually, no? 1.2 million kung gusto natin magkaroon ng 100,000 per month. So, ngayon, magkano ba yung kinikita mo sa investment mo? So, kaya sa aking portfolio, no, kung makikita nyo, meron tayong nilagay dito na yield on cost. So, yan yung kita ng ating investment sa dividend, based sa dividend na binibigay ng mga stocks na binibili natin. So, kung magaganda talaga yung stocks na nabili mo, matataas magbigay ng dividend. So, pwede mong sabihin na 6% yung binibigay na dividend income ng mga kumpanya na nabili mo. So ngayon, kailangan mong, para ma-hit mo tong 1.2 million, no? And kikita ka ng 6% na dividend income, kailangan mong mag-invest sa stock market at bumili ka ng mga dividend stocks na nagbibigay ng 6% per year. So, dapat na to net of tax. Kasi kung may tax, dapat tinanggal mo na yung tax sa computation. So, kung nabili mo yung stock na yon at nagbibigay sila ng halimbawa 4% pa ngayong mga unang taon ng pag-i-invest mo, okay lang yan. Kasi yung mga stocks naman, yung mga kumpanya ay majority sa kanila ay nag-i-increase ng dividend. Kaya kahit nabili mo siya sa 4% pa lang ng maagang mga taon na nag-invest ka, darating ang araw na tataas din yung yield on cost mo. Aabot din yan ng mga 7 or 8%, ganun. So, kaya i-assume na lang natin na meron kang 6% na kita. So, kung 6% yung dividend rate mo or dividend yield mo, kailangan mo ng
20 million na capital. So ngayon mahirap siyang ma-hit dahil sobrang laki nga. Pero ayun nga, kailangan mo mag-set ng eksaktong time horizon kung ilang taon ka ba mag-i-invest. So kung tingin mo kailangan mong mag-invest or gusto mong mag-invest ng mataas pa naman yung time horizon mo, like bata ka pa naman. So sabihin mo na sa 25 years akong mag-i-invest. So ngayon gusto kong ma-hit itong 100,000 na kita buwan-buwan and 1.2 million na kita sa isang taon. So kailangan ko ng 20 million. So ano bang gagawin ko? So ngayon ang gagawin mo, mag-open ka na ng account sa isang broker at doon magsimula ka ng mag-invest. So kung wala pa kayong broker, pwede nyo gamitin yung Dragonfly at gamitin yung referral code ko, which is nasa description ng video na to. So ayun, kung gusto nang ma-hit yung goal nyo, mag-invest kayo sa dividend stocks. So yung mga dividend stocks, yun yung mga stocks na nagbibigay ng malalaking dividend. So itong portfolio ko, ang magagandang dividend dito ay dividend stocks dito ay yung mga REITs, which is RCR, A-REIT at saka M-REIT. So meron ding C-REIT, sa isa ding magandang REIT, no? So isa din ditong magandang dividend stock ay yung mga telecom stocks tsaka yung mga utilities stocks or yung power and water utilities. So yun yung pwede nyong pagpilian kung mag-i-invest kayo. And then ngayon ang gagawin nyo na lang is dapat ma-hit nyo yung 20 million na goal natin, no? Kasi yan yung gusto mong kitain sa isang buwan. Ito dapat yung magiging capital mo. So ngayon para magawa mo siya, nag-set ka na meron ka 25 years na mag-i-invest ka. So sa 25 years na yun, ayun, meron tayong isa-set na magkano ba yung kinikita natin sa isang taon. So dito, meron tayong nilagay na 12% yung posibleng kitain natin sa stock market taon-taon pag nakapili tayo ng mga gandang stocks, no? So, inano ko na lang yan. Bale, parang ang computation ko na lang dyan is 6% sa dividend yield mo and 6% sa pagtaas ng presyo, no? Or capital appreciation. Kaya 12% yung inassume natin dito na percentage. Ngayon, meron kang 25 years nga na time horizon. Sa 12% na kita mo sa stock market taon-taon, and ang plano mo, mag-i-invest ka lang ng 100,000 every year. Doable ba to? Doable naman siguro kasi 100,000 every year, divide mo ng 12. Mag-invest ka lang ng 8,333 monthly. So, doable naman siya. Kung mag-invest ka ng 100,000 per year for 25 years, meron kang 2.5 million na investment. And yung kita mo, yung investment mo ay naging 15 million na, 14.9. Ngayon, 14.9 yung investment mo, hindi pa nahihit yung goal mo, no, na 20 million. So, ang gagawin mo, it's either mag-increase ka muna dito sa first years mo, like gawin mong 150, like gawin mong 150,000 yung first year mo, and tingnan mo kung mahihit ba yung goal. So ikaw na yung mag-a-adjust, no, kung anong gagawin mo para mahit yung goal mo. Kung 150,000 ang i-invest mo for the first 5 years, kaya na ba siyang mahit? So hindi pa. So almost, no. So ikaw yung magsiset ng amount kung magkano yung kailangan mong i-invest annually para mahit yung goal na yon. So dito, pag in-invest mo 150 per year for 10 years, ayan, mahihit mo na yung goal mo na 20 million. And after 25 years, pwede ka nang makapag-retire at meron ka ng 100,000 per month. Pero, pwede yang bumaba, no, yung kailangan mong capital kapag mas mataas yung yield mo. So, pag 8% halimbawa, yung yield ng portfolio mo, sa 15 million lang, pwede ka nang makapag-retire, no? So, dito sa sa year 22 pa lang, pwede ka nang mag-retire dahil meron ka ng 100,000 per month, or sa year 23.
So ayun, I hope na nakatulong tong video na to. Kung meron kayong plano na mag-invest sa stock market, I hope ito yung magiging guide nyo para maliwanagan kayo kung bakit kayo mag-i-invest sa stock market at hindi lang kayo basta-basta papasok sa dividend investing.